Abangan ngayong gabi sa 911 UNTV. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Tunghayan ng iba't ibang actual rescue operations. Tulong muna bago balita. Sa Camarines Sur, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Bicol ang natanggap na tawag hinggil sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Barangay Gingoray, Tigaon, Camarines Sur. Nadatna ng grupo na nakahandusay pa sa kalsada ang isa sa mga biktima na kinilalang si Domingo Tahoyo, 59 anyos, na residente ng Pili. Samantalang nakaupo naman sa tabi ng kalsada ang driver ng nakabanggaan nitong motorsiklo na kinilalang si Richard Liwag, 41 anyos. Nagtamo si Mang Domingo ng sugat sa paa at iniinda ang pananakit ng dibdib, habang mga gasgas naman sa iba't ibang bahagi ng katawan at bukol sa mukha ang tinamo ni Mang Richard. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang mga ito ng UNTV News and Rescue Team at saka dinala ang dalawa sa Bicol Medical Center. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang motorsiklo na minamaneho ni Mang Richard sa sinusundang dump truck, dahilan upang mabangga ang kasalubong na motorsiklo sa kabilang lane ng kalsada. Samantalang sinawing palad naman sa insidente ang angkas ni Mang Richard na si Arin Liwag na kanyang kapatid matapos masagasaan ng kasunod na sasakyan. Sa Baguio City, inabutan ng UNTV News and Rescue Team sa Police Station 1 ang isang lalaking sugatan matapos bugbugin sa Upper Magsaysay, Baguio City. Kinilala ang biktima na si Jeremy Balugan, 18 anyos at residente ng Sabangan Mountain Province. Nagtamo si Jeremy ng pamamaga sa likod ng kaliwang tenga, kaliwang pisngi at pagdurugo ng ilong. Agad namang inassess ng grupo ang kalagayan nito at binigyan ng paunang lunas. Ayon sa pinsan ng biktima, nagbabar hopping ang mga ito nang mangyari ang insidente. Nakita ko na lang, bigla na lang niyang sinuntok yung ginamot ninyo. Sumasayaw kami doon sa dance floor pero hindi ko alam kung anong dahilan niya at bigla niyang sinuntok. Matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na magpadala pa sa ospital ang biktima. Sa Quezon City, binigyan rin ng paunang lunas ng UNTV Rescue ang isang ginang na nasugatan sa binti at balikat matapos magkatulakan sa sinasakyan niyang bus. Ayon kay Ginang Florida Valeriano, nagpanik ang mga pasahero matapos umanong may sumigaw na nasusunog ang bus nang makaamoy sila ng nasusunog na plastic. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi na siyang magpadala sa pagamutan. Nirespondihan naman ng grupo ang motorcycle rider na biktima ng hit and run sa Mindanao Avenue corner sa Uyo Road sa Quezon City. Nagtamo ng sugat sa tuhod ang 30 anyos na rider na si Anthony Serdon at iniinda ang pananakit ng katawan matapos tumilapon sa kalsada nang mabangga ng taxi. Ginit-git daw siya ng taxi. Yung taxi, baka yung taxi nakita namin na mabilis nakalis. Hindi naman namin nakuha agad yung plaka, yung body number sa gilid. Magkatuwang na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at Quezon City Depots Rescue si Serdon at saka isinugod sa East Avenue Medical Center.
mabilis ang pangyayari. Ang inuna namin, patayin yung apoy. Hindi pa po tumatawag sa telepono, nakakarating na yung ating mga bombero. Kaya yung paniniwalang matagal kayong makarating, hindi po yun ang unang dahilan. Ang unang dahilan po talaga yung traffic congestion. Nagsalita yung mga kapitbahay namin. Sunog-sunog. Hindi naman kami tumitigil na noon lang namin na inspeksyon. Ngayon pa rin, nag-i-inspection pa rin kami. Kaya lang, dakan nga lang, inabot tayo, naunahan tayo na sa Punan. Yun ang nangyari dyan, kagaya na sa Bukawi. Wika nga ng iba, maigi pa raw ang manakawan kaysa masunugan. Subalit mas magandang maipayo na maging handa sa anumang oras ng sakuna. Dahil kapag lumagablab na ang apoy, maaaring buhay at ari-arian ay mauwi lamang sa abo. Sa ulat ng World Health Organization noong 2014, lumalabas na ang Pilipinas ay hindi kasama sa mga bansang mayroong high fire incident rate. Ngunit kung pagbabasehan ang datos ng Bureau of Fire Protection noong 2015, masasabing hindi pa rin maaaring maging kampante dahil tulad ng palaging sinasabi, apoy ang pinakamatinding magnanakaw. Sa insidenteng bumulabog sa Bukawi, Bulacan nitong 12 ng Oktubre, kung saan 2 ang binawian ng buhay. Muling naging mainit ang usapin tungkol sa pangkaraniwang dahilan ng sunog. Alam mo, dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, ang pinakamataas na pinanggagaling ng sunog ay kuryente. Since 2 decades ago, 30% hanggang 40% na ngayon ang source ng sunog ay gagaling sa kuryente. Napakalala ng problema natin. At kokonti ang aming mga electrical engineers. Hindi lamang factories at commercial establishments ang dapat na maging alerto sa apoy. Karamihan niya nangyayari sa mga type of occupancy na residential. Isipin mo bakit. Alam mo yung mga informal settlers natin, nasala sa labid ang mga kuryente. Ayan yan ang pinagmumulan niya. Yung tinatawag nga nila faulty electrical wiring. Nagkakaroon pa ng debate dyan sa ating mga electrical engineering associations regarding that issue. Kung ano ba yung bakit electrical faulty wiring. Ano ba yan? May dalawang ibig sabihin yan . Merong electrical engineering term na electrical fault at meron din namang layman's term na electrical faulty wiring. Pero just the same, pinagsusimulan pa rin ng sunog ay marami nga sa kuryente. Kunyari, sa isang bahay, nakatira ka sa isang lugar na maraming aktibidades, kagaya sa informal settlers, maraming activities dyan kasi magkakalapit kayo . Konting kibot doon sa kapitbahay mo, mag-ingay, lalabas ka na. Nakaka-catch yung attention mo . Yung niluluto mo, napabayaan mo. Whereas, kung ikaw ay nando sa comfort ng iyong bahay na bungalow, naka-rice cooker ka, kahit nagsasaing ka, yung gadgets mo ma-okay, pagka naluto, automatic magsha-shut off, at walang nakaka-attract ng attention mo, madali kang magising at sabihin mo, teka muna, baka may niluluto ko. Pero sa lugar na maraming aktibidades, napapabayaan mo yung mga dapat mong isipin . Naiwan mo yung niluluto mo, yung pinaplansya mo, o yung nakasindi mong electric fan, ayan, pinagmumula yan ang sunog. Patuloy ang barangay ugnayan at talagang inaalala namin na mag-ingat po sana sila. At ang unang-una po ay yung lalo na yung pagbili nila ng paputok. Sana nga po pinapromote namin, tigilan na yung paputok . Buti pa talaga magkaraoke na lang sila. Paalala po namin sa kanila lalo pati ngayong bagyo, no? Ngayong bagyo, karamihan ngayon mawawala ng kuryente. O di sasabihin hindi na kuryente pinagmulan. Pero dahil sa kawalan ng kuryente, gagamit tayo ng kandila at gasera. Pag gumamit tayo ng kandila at gasera, malakas ang hangin, pwedeng madikit ito sa kurtina o sa light materials. Ang sunog ay nagmumula sa 3 elemento, yung heat, fuel, and oxygen. Heat, yung kandila, fuel, yung mga light materials, at yung oxygen nasa hangin. Pagka nakumpleto yan, sunog yan. At dahil ngayon naman nauuso na rin yung LED light, mas maganda. Ang LED light po kasi mas maliit ang wattage, less heat ang naibibigay niyan. Kaya hindi masyadong pwedeng pagmula ng sunog yan. Yung mga sira ng mga appliances, patingin nyo po, at ang inyong mga kuryente na madalas pag-umpisa ng sunog, ay at least patingnan nyo po sa inyong mga licensed electrical engineer o electrician
para ito'y mabisita at least twice a year. Sa kabila ng kaliwat ka ng kampanya upang maiwasan ang sunog, bakit nga kaya hindi pa rin ito maiwasan? Dapat nating paigtingin yung prevention and information campaign. Kaya lang, hindi nga ganun ang pagtingin ng tao. Kukulang kami, biruin mo. Ang dapat na ratio namin is 1:2,000. 1 fire personnel to every 2,000 population. 100 million na tayo. Dapat 50 mil kami. 22,729 lang kami. Although, meron kami nakukuha support from the fire brigades na talaga namang sufisyente, ang dami-dami. Mga information officers kailangan namin. Hindi maganda ng pagtanggap sa aming pag-aalala. Ang akala nila, alam na nila ang lahat. Baka mamaya tanungin mo lang sila ng simpleng paano ba paggamit ng fire extinguisher. Baka mamaya paghawak na nila, bato lang nila. Paalala na namin yung una, makalipas lang 3 araw, kalimutan na nila. Sapat naman po ang problema, exposure. Sapat naman po, exposure lang po ang kailangan namin. Bigyan mo kami ng pagkakataon, talaga pong lahat ng aming hanay ay talagang gagawa ng kanilang trabaho para makapagligtas ng buhay ng tao at saka ari-ari. Sunog. Maaring maiwasan kung tamang sistema ang isaasalang-alang dahil sa mga nakalipas na insidente ng sunog sa bansa, kapabayaan ang nagiging sentrong dahilan. Napakahalaga ng ginampanang papel ng Caloocan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang naging sentro ng mga aktibidad ng Katipunan. Pang-apat sa may pinakamalalaking populasyon sa bansa na umaabot sa mahigit 1,580,000 ayon sa census na ginawa ng PSA noong 2015. Nahati ito sa 188 mga barangay. Nabubukod tanging lungsod sa Pilipinas na nahati sa 2 magkalayong lugar. Ito ay ang South Caloocan City na malapit sa Malabon, Valenzuela, Navotas at Quezon City, at ang North Caloocan City na malapit sa San Jose del Monte City at Marilao, Bulacan. Pagdating sa naitatalang aksidente dito sa Metro Manila, isa ang lungsod ng Caloocan sa may pinakamaraming nangyayaring vehicular accident. Kaya naman hindi matatawaran ang malaking kontribusyon ng Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office pagdating sa pagresponde sa mga emergency. Ano po ba yung madalas nating na-cater na pasyente? Sa gabi, yung mga 11 to 7, ang madalas dyan vehicular accident. Kasi yan yung mga mabibilis dahil wala nang masyadong trapiko tayong nai-encounter pagkagabi. Ang mga madalas na nai-aksidente dyan, yung mga lasing. Yan sila yung madalas mga nakamotor na lasing na bumabiyahe pa kahit nakainom na. Alam natin ang Caloocan medyo hindi ganun kalalaki ang mga kalsada rito. Yes, ano ba yung common na problema natin pagka may responde tayo? Yun yung mostly yung mga komunidad natin na nauuna pa na nandun sa area na nahihirapan tayong pasukin. Pero minsan naman talaga, once na may kaalaman ng ating mga komunidad, sila mismo alam kung anong gagawin, nabigyan daan tayo. Sa motorista po, meron po ba tayong pakiusap sa kanila pagka tayo may responde? Ay opo, ang pinakikiusap ko lang po sa mga motorista, may pasyente o wala ang ambulansya, dapat bigyan daan ang ambulansya. Sapagkat anytime kakailanganin po ang ambulansya ng bawat mamamayan, lalo na po dito sa Caloocan. Pagdating po sa mga disaster, ano naman po ang paghahandang ginagawa ninyo sa rescue unit mismo? Dito, 24/7 nga po tayo, kaya lagi po tayong handa. Laging may tao dito. So, anytime na magkaroon ng disaster, sana naman huwag magkaroon at ipinapanalangin po namin na huwag magkaroon. Pero kami dito sa Caloocan Rescue, 24/7 na pinangangalagaan ng Caloocan. Taong 2010 pa na nagkaroon ng Emergency Response Unit ang Caloocan City sa ilalim ng Traffic Safety and Traffic Management. Dahil sa mga kalamidad na dumarating sa bansa at iba't ibang uri ng emergency na hinaharap ng lungsod, mas pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ang puwersa ng emergency units na umalalay sa mga residente. Ito'y ayon na rin sa isinasaad ng batas na nag-aatas na ang bawat munisipalidad
lungsod at hanggang sa pinakamaliit na sektor ng lipunan na magkaroon ng kani-kaniyang DRRMO. Marami. Hindi ko naman masasabing perfect na yung preparedness namin sa yung paghahanda namin dito. Pero kailangan pa rin patuloy kaming maganda at ipaalam sa mga tao na kung ano yung mga dapat na gawin during disaster. Dahil ibig ng pamahalaang lungsod ng Caloocan na maging handa, ligtas at panatag ang kanilang mamamayan, binuksan ang Temporary Command Center ng Caloocan City DRRMO. 52 high-definition CCTV camera were installed in various strategic areas within the city. Itong opisinang ito, itong command center mismo, ay temporary. Dahil meron ng kaming, ang City Hall ng Caloocan ay ililipat na doon sa bagong site, doon sa 8th Avenue, 8th Street with 8 floors. So, doon kami, ang alam ko, sa plan, ay nasa 7th floor ang DRRM Command Center. So, inabsorb ng DRRM dahil ayon din yan doon sa batas na kailangan yung rescue, yung response team ay under ng DRRM. So, from DPSTM, nagkaroon na ng memorandum na ang rescue ay nasa control na ng DRRM. Doon sa naging transition, ano yung naging pagkakaiba na talagang nakita nyo paano naging maganda yung service natin sa mga publiko? Kasi dati, masabi nga maliit lang, mas kokonti ang personnel mo. No? Pagkatapos limited yung mga resources. So, ngayon kasi priority na to. Actually, mamaya papakita ko sa inyo kung ano na ang gamit ang meron ang Caloocan City DRRM. Target ng Caloocan City DRRM na maging resilient ang lungsod, kaya nagsasagawa sila ng mga disaster preparedness and awareness sa mga komunidad. Ito'y upang magkaroon ng kaalaman ng bawat mamamayan kung ano ang mga hakbang na gagawin tuwing may kalamidad. Ibig din ng grupo na magkaroon ng DRRM committee, partikular sa oras ng sakuna. Sir, ano ang benepisyo pagdating sa inyo na nasa itaas at ano naman ang benepisyo ng community pag naintindihan nila yung purpose ng DRRM? Ayun na nga, kasi magiging resilient sila in a way at kailangan nilang gumawa ng paraan para sa kanilang mga sarili. Huwag iasa ang kaligtasan sa iba. Darating kami, pero dapat may ginawa na sila. Nakapreposisyon na rin ang mga on-site calamity assistance boat sa mga flood-prone barangay upang magamit sakaling magkaroon ng pagbaha sa lugar. Bukod sa paghahanda, patuloy din ang pagsasanay ng mga tauhan ng Caloocan City DRRMO. Kailangan talagang ma-update nila kanilang mga training dahil ang sakuna natin ngayon paiba-iba, di ba? At may mga bago tayong mga kagamitan na maaring hindi pa namin nakita yung mga technology natin ngayon. Kaya kailangan from time to time magkakaroon tayo ng training para ma-update yung kaalaman ng ating mga tao dito sa DRR ng Caloocan at para sila maging handa kung ano mang meron kung sakali para mailigtas po natin yung mga kababayan natin kung sakali man. Ganun kahalaga kasi buhay po dito ang pinag-usapan. Kaya napaka-importante sa bawat rescuer na marami siyang alam kung paano siya mag-react kung ano mang sakunang meron. Bukod sa South and North Caloocan City DRRMO, nakahanda rin tumulong sa mga residente sa lungsod ng Caloocan anumang oras ang UNTV News and Rescue Team. Kami natutuwa kasi kaagapay pala namin kayo. Hindi lang pala gobyerno, kundi yung mga ibang grupo katulad nyo ay tumutulong din sa amin para makaligtas ng buhay. Maganda kasi yung tulong muna bago balita kasi nakakasagip tayo ng buhay.
nature of incident ay single motor vehicular collision, head-on collision involving two motorcycles. Mechanism of injury ng motorcycle number 1, isa patient namin doon ay ejection. Yung isa naman na pin down. So kami nag-handle lang na pin down na patient number 1. Basically, yung injury niya lang ay obviously may fracture. Obvious fracture, may deformity kasi sa left knee niya. And aside from that, positive alcohol breath. Well naman po yung second patient namin is na-eject sa motorcycle niya. Then yung victim naman, yung assessment is alcohol intoxication. Yung victim namin na name na si Cyril Cartagena. At ang vital signs is normal naman, minor abrasions, and yung pinaka-injury niya is yung left arm is nabugbog. May mga bruises lang. So ako yung naging safety officer, pinuntahan ko muna yung area, I made sure na lahat ng aspects is safe from harm. No? From my patients sa aming mga responders, kailangan safety muna. Surroundings namin, kailangan clear lahat. And bago ko sila pinapasok yung strike team. Gawa naman namin ng tama yung response namin sa vehicle sa tawag na 911. And lahat ng relatives is contacted to follow to the nearest hospital na pinagdala namin for further management and complete immobilization, yun talagang ginawa namin kanina. Kasi obviously, most of the injuries ng pasyente namin ay fractured. Kasi may obvious na deformity, obviously may fracture. Kaya sobrang immobilization ang ginawa namin kanina. Take our time kasi medyo stable naman ang mga pasyente namin. Hindi naman ganun ka-critical ang situation nila. So, stay and play kami. Di kami load and go. Kami ang Caloocan City DRRMO. Tulong muna bago balita. Ngayon, hindi po magsasawa ang UNTV na magpaabot ng tulong sa nangangailangan dahil ang aming prioridad ay kayo higit sa anupaman. Sa Batangas, tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasaktan sa aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng barangay Banay-Banay. Nagtamo ng mga gasgas sa tuhod at kamay ang dalawang biktima na kinilalang sina Bobby Medrano at Jennifer Almerol. Ayon kay Medrano, papasok na sila sa trabaho nang biglang malubak sa daan ang sinasakyan nilang motorsiklo. Matapos malapatan ng paunang Lunas ay inihatid na ng grupo ang mga biktima sa San Jose District Hospital. Sa Bacolod, banggaan rin ng motorsiklo ang nirespondihan ng News and Rescue Team sa Araneta Avenue sa Barangay Singkang Airport. Sa investigasyon ng mga otoridad, binangga ng motorsiklo ni Domingo Lapas ang motorsiklong sinasakyan ni Kim Gabitoya at angkas na si Kimberly Estornilos. Matapos bigyan ng pangunang Lunas ang mga sugat ni Gabitoya at posibleng bali sa tuhod ni Estornilos, ay isinugod na sila sa ospital. Sa Cebu, galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 21 anyos na driver ng motorsiklo matapos mabangga ang sinasakyan nito ng isang taxi sa Legazpi Street, corner MJ Cuenco Avenue, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Gulben Flores. Agad namang nilapatan ng paunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga iniinda nitong sugat. Samantala ang kaibigan naman nito na angkas ng motorsiklo ay tinulungan ng Cebu City Rescue Unit. Samantala tumanggi na silang magpadala pa sa ospital matapos mabigyan ng first aid. At sa Cagayan de Oro City, wasak ang harapang bahagi ng isang motorsiklo
matapos bumangga sa isang truck sa kahabaan ng barangay Kauswagan, Cagayan de Oro. Sugatan ng 3 sakay ng motorsiklo na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Kinilala ang mga biktima na sina Jomar Pateño, Jasper Tan at Alger Teriador. Kwento ng mga ito, pauwi na silang magkakaibigan galing sa isang kasiyahan nang mabangga ng papalikong truck. Aminado naman ang mga biktima na mabilis ang takbo ng sinasakyan nilang motorsiklo. Samantala, matapos mabigyan ng pangunang lunas, ay dinala na ang 3 sa pinakamalapit na ospital. Oras ng kalamidad. Ano ang pinakamabisa mong pansangga? Paano ka makaliligtas at makasasalba ng iba? Sa oras ng sakuna, masasabi mo bang handa ka na? Ang Pilipinas at marahil maraming bansa sa mundo ang taon-taon na lamang ay nagiging biktima ng iba't ibang uri ng sakuna. Nariyan ang pananalasa ng bagyo, paglagablab ng apoy, at ligalig ng pagyanig. Ngunit paulit-ulit man itong nangyayari, tila ang bilang ng mga nasasawi ay patuloy pa ring dumarami. Sa panahon ng sakuna, mahalaga ang survival. At kung noon, pamamaraan lamang ang sagot dito, ngayon, mayroon na ring mga kagamitan na maaaring makapagsalba. 72 hours basically means 3 days na prepared ka to survive on your own. Well, ideally, meron ka sa bahay, meron ka sa kotse, and meron ka sa office. Ang 72-hour kit is something na dapat pwede mo makarga siya. Kasi if you make it very big, hindi mo naman siya mabubuhat kung saan ka pupunta. First and foremost, ito yung mga damit na kailangan natin properly waterproof. Okay? Now, ito ang sleeping bag natin para comfortable tayo. Tulog. And of course, if you have a sleeping bag, you have your bahay or your tent. And to be extra comfortable, okay, this is gonna be your personal mattress. Tawag natin dito, Z-Rest. Now, of course, you have your water. Ito yung stove nyo na pwede nyo pag-initan water and you can cook your food. Okay, water bottle. This is your canteen. Pwede ka mag-init dito, naglutong pagkain. You can eat from this. Of course, this is your filtration system. We have one and we have another one. Ito yung pang-family, ito yung pang-individual. Okay? Now, of course, you have to have your own power source. So ito ay, ano siya, solar panel siya. So pwede ka mag-charge dito ng mga electronic gadgets mo. Okay? Now, you have your own towels. And this one is for tarp, or everyday tarp lang to. So for your own convenience, tarp. Okay. Another cooking utensils. And of course, you have your own food. So you can buy the sea rations or you can go as local as possible as your own can. But make sure you replenish this every now and then. Every 6 months, kailangan mo disregard and buy a new batch. Okay, so you have your own ropes. Okay, there's another set of ropes. You have your carabiners, safety. Okay, meron kang hammock kung hindi ka pwede matulog sa ground. You have your vest para visible ka at night. Of course, toiletries. Very important is personal hygiene kasi if you're dirty for the next 3 days, doon papasok yung bacteria at mga sakit. So you have to take care of yourself. Okay?
And of course, you have your own tools and gadgets. This is for it's an axe, so you can act as a hammer, and of course, it would be a deterrent also for other people. Now, during a disaster, you really want to be visible, so you can use this one. We call this nightsticks. So you just break them, tapos mag-glow na siya para maging visible siya. So very important is visibility rin. Now, very important, you have to have your own family pictures kasi it's much easier to look for people na may picture. Kasi imagine, hundreds and thousands of people and you're asking the random person kung nakita mo isang babae mahabang buhok na ganyan or a little boy. And of course, okay, you have to have your own tarps so you don't have the trouble ng kaway. And if you just put this on your spot, people will always see it. Ayon sa eksperto, hindi man biro ang presyo ng mga ito, ay kaligtasan naman ang hatid nito. You have to invest in yourself kasi if you buy cheap equipment tapos dumating yung sakuna and all of a sudden your simple knife can cut, it would make a difference in life and death. Alam mo, pag in-empower mo yung isang tao na matulungan niya yung sarili niya within 3 days, hindi lang matutulungan yung mga rescue personnel pati yung gobyerno. Kasi syempre yung mga gobyerno magiging busy sila doing their own thing. Pero kung ikaw mismo at yung pamilya mo ay protektado na, at least less work for everybody. And of course, yung yung security mismo ng family mo, nandiyan na. Anumang uri ng sakuna ay hindi natin batid kung kailan darating. Kaya naman kung mayroong isang mabisang sandata, ito ay ang pagiging handa. Always be prepared kahit sa anong bagay. Kasi pag pagiging prepared, may iwasan ng maraming bagay na hindi na dapat maranasan ng mga Pilipino. Maghanda na kayo para sa pamilya nyo. Kasi pag handa kayo ay mas kampante kayo. Mula sa isa sa pinakamalaking rescue organization sa bansa at ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita, in behalf of Mr. Public Service Kuya Daniel Razon at sa buong puwersa ng UNTV News and Rescue Team sa buong bansa. Ako po si Benedict Calasan, Emergency Medical Responder, at ito ang 911 UNTV.